matutunghayan ngayon dito sa Jeremiah 22:13. Ito ang ating pag-aaralan ngayon at tayo pong lahat ay tumindig bilang paggalang sa salita ng Diyos. Jeremiah 22:3, ang sabi niya po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, mangagsagawa kayo ng mga kahatulan at ng katuwiran, at iligtas ninyo ang nanakawan sa kamay ng mamimikati. Huwag kayong magsigawa ng kamalian, huwag kayong magsigawa ng pangdadahas sa mga nakikipamayan, sa ulila o sa babaeng bauman, mga bubuman ng walang salang dugo sa dakong ito. Sapagkat kung tunay na inyong gawin ang bagay na ito, magsisipasok nga sa mga pintuan daan ng bahay na ito ang mga hari na nangaupo sa luklukan ni David, na nakasakay sa mga karo at sa mga kabayo, siya at ang kanyang mga lingkod at ang kanyang bayan. Lilipat tayo ngayon sa verse 13 and 14. Ganito ang nasusulat. Sa aba niya na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kalipuman at ng kanyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan, na pinaglilingkod ng kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang kabayaran, na nagsasabi, ako'y magtatayo ng maluwang na bahay at maluwang na mga silid na nabubuksan ng mga dungawan at nakikisamihan ng setro at napupulayan ng pula. At tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, dakilang Diyos, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Muli, Ama, pagbubulayan namin ito sa tulong po ninyo, Holy Spirit. Karunungan ang ibigay mo pa sa iyong lingkod at kaunawaan. Diktahin mo ang iyong lingkod, Ama, sa pagsasalita. Yamang nasusulat ang salita mo, ibinigay mo sa aming mga labi. At ngayon, Panginoon, maging sa aming lahi, binigay mo na ang bawat isa may lahi. Panginoon, yamang kami pinadulong mo sa iyong salita. Ang kapangyarihan ngayon ay dadali sa amin. Malawak na kaunawaan sa iyong bayan, upang sa gayon hindi lang tagapakinig balang araw, kapwa ko sila mga garal. Paglaki ng church na ito, Panginoon, sapagkat magsisimula na, kinakailangan matuto ang bawat bayan na tinawag mo sa dakong ito. Ang bawat tinawag mo sa Christ the Center may responsibility sa iba't ibang pagkakaloob. Hindi mo kami tinawag upang umupo rito at uuwi. May gagawin ka, kinakailangan ihanda namin ang aming sarili bilang maging lingkod mo, Panginoon. Sapagkat kung hindi mo kami lingkod, wala kaming kabuluhan. Walang kabuluhan ng sinumang tao, hindi mo tinawag na maging lingkod. Kaya ang bawat isa, tinawag mo sa mahalagang layunin. At ang layunin na yan ay sinabi mo kanina sa pahayag na hindi kayang bigkasin ng aming mga labi, hindi pa namin nakita ni sumaisip namin ang iyong gagawin, sapagkat ang gagawin mo sa church na ito ay terrible. Panginoon, ito ang clue na ibibigay ko sa iyong bayan. Doon sa Isaiah 54, magladag ka ng tolda, habaan mo ang lubid, patibayin mo ang tulos, sapagkat ang church na ito ay lalaki at lalaki. At ang bayan ay mapagpala. Ama, salamat sa katotohanan nito. Iyong karangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Makapakinggan po natin ang aral na ito sapagkat ito po ay napakaganda na kapag narinig natin ang aral na ito, kailangan gawin natin. Amen? Amen. Pagkat ang salita ng Diyos ay napakatuwid at walang kamalian. Amen. Tayo'y puro pagkakamali sa nakaraan. Tayo'y puno ng kasalanan sa nakaraan.
nung hindi pa tayo natagpuan ng Panginoon, puno tayo ng karumihan sa kaisipan. Walang katuwiran. Puro inanakit, puro paghihinala. Wala. Ang sama ng ating kaisipan noon, tayo'y tungo sa kawalan. Kaya, napakapalad natin mula nung tinawag tayo ni Father God sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. At kayo ngayon ay nandito, napakaligaya natin. At kayo ang katunayan, nagpapatunay na ang aral ng Diyos ay totoo, ang Panginoon ay mabuti sa atin. Kaya ngayon, yamang siya'y nagbigay ng napakagandang pangako, buhay na walang hanggan at buhay na mayaman. Kapatid ko, anong ating gagawin? Magpakayaman tayo sa pagsunod sa Kanya. Gaano man karami ang ating kikitain, alisin mo yan sa isip mo mula ngayon. Sapagkat kapag iyong ginawa yan, inuna mo ang bagay na pagpapayaman kaysa sa Diyos, mabibigo ka. At hindi lang yun, maraming mangyayari sa buhay mo. Ang sabi ng propetisa nung siya'y nangangaral, kahit kailan, maging si Pastor Prayer sinasabi niya, ang ginawa ng babaeng ito, na ang kanyang pabango ilinagay sa paanan ni Jesus, sila'y nanginayang, ito'y mababanggit at mababanggit kahit kailan. Sa church natin, ang pagkakaloob kahit kailan nababanggit. Bakit kaya? Hindi upang kami kumita, hindi. Upang kami mabuhay na mayaman, hindi. Ito ang isang dahilan, paraan ng Diyos upang tayo'y madaling makarating sa Kanaan. Ibabalik niya sa iyo, piklik-lik umaapaw. Nagpakarukhang Panginoon anya upang kayo'y magsiyaman. Ito ang kanyang paraan. At isang hadlang sa ating pamumuhay ang nakawin natin ng linggo at may kaparusahan yan. At ang sabi sa pag-aaralan natin ay sa huli yung ating naimpok susunugin lang ng Panginoon. Mabigat. Kaya pag-aralan natin sundin yamang siya'y nagsalita. Dakila ang gagawin niya sa atin. Sa panahon ngayon, hindi na kayo mapapagod, brother and sister. Hindi na kayo kailangan mag-drive pupunta ng kung saan-saan, mag-deliver or mag-pick up ng bagay na kayamanan natin. Sapagkat ang sabi ng Bible na ang mga tumarating na mga tao ang magiging tagapagbukid natin. Spiritual and literal. Tayo naman anong gagawin natin? Kayo anya'y gagawing saserdote ng Diyos na kataas-taasan. Pag-aralan natin ngayon ang temang mga susi ng pagkilala sa Panginoon. Mga susi ng pagkilala sa Panginoon. Mga iniibig, ito yung ating pinag-pag-aaralan ngayon kasi marami hanggang ngayon sa labas ang hindi pa kilala si Lord talaga. Amen. May nakausap, narinig ko, isang kapatid sa laman ng kapatid natin. Siya ay mataas na tungkulin sa edukasyon. Siya po ay supervisor. Pero habang nag-share si Ma'am Lay sa kanila ukol sa buhay, ukol sa pagbibigay buhay, forever, hindi sila nakikinig ng gusto, kundi ang kanilang pinipilit, lahat tayo'y mamamatay. Matagal na po akong preacher, wala akong nabasang lahat tayo'y mamamatay. Kundi sinabi, minsan ay takda sa tao ang mamatay pagkatapos pag-uupo. Hindi sinabing lahat ng tao. Ang sabi niya, ang tao. May sinabi si Jesus, hindi lahat mamamatay. Sinong paniniwalaan ko? Si Pablo o si Jesus? Jesus. Amen. Totoo naman, wala sa Bible lahat mamamatay pagkatapos pag-uupo. Halos mga tao mamamatay.
yung hindi nakakaalam ng layunin ng Diyos sa pagbibigay buhay. Marami kasi hanggang ngayon, ang tubig na salita ng Diyos ay hindi napapagalagaan, hindi napapagunawa ng maraming mga ngaral. Kaya po, kapatid ko, maraming mga pastor hindi maabot ng edad na 65, 70. Hindi. Nagkakaroon ng sakit. Isa ang aking, marami akong nakilala dyan sa tabi. May pastor dyan, dating pastor ni sister, ay sila po, yung assistant niya, siya at ang assistant niya, ay napokus ang kanilang puso sa pagpapayaman sa business, hindi sa Panginoon. Anong nangyari? Nasingil sila. Na-paralyze. Silang dalawa. Magkasunod. Di umano pagkatapos na pagbaba nila ng church, pagsakay na ng kotse, biglang natumba yung pastor. And then sumaklolo di umano, kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang assistant nadali rin. Pareho sila. Bakit? Kasi si Lord Jesus, galit na galit sa mga na namamaraan na yayaman sa pamamagitan ng business sa church. Ito po'y bawal na bawal. Kaya ngayon wala nang nagbi-business sa church. Sinimulan pong pinagbawal dahil kayo'y masunurin, wala nang business sa church. Pero noon, pinapasok yan. Kaya yung nasunod na church sa Balibago, mula first floor, second floor, third floor, puro business po yan. At yung kanyang school, mula Lunes hanggang Sabado, ginagamit nila. Pag Linggo, inaayos nila, doon sila magsasamba. Kaya, ang nangyari, ang pastor mismo ay nasunog. Na-cremate, namatay siya ng pandemic. Marami sila, di umano, marami sila. At ang kanyang templo ay nasunog. Sabi nila, maraming angel na umiiyak dyan. Bakit iiyak ang angel? Kailanman hindi iiyak ang angel para sa iyo. Pag nagkamali ka, sabi ng Bible, parurusahan ka, sasaktan ka, papatayin ka. Pag nagkamali ka at hindi ka gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Yan po ang masakit sa maraming mga ngaral. Ngunit tayo'y mapalad na mapalad. Hindi ko tinataas ang ating sarili, ang tinataas natin ang katotohanan ukol kay Jesus. Tingnan natin ang ating aralin. Ano ba ang ating aralin? Mga susi sa pagkilala sa Panginoon at mga susi sa kasaganaan. Ito yung wala sa marami. Sabi po ng verse 3 ng ating scripture, Jeremiah 22. Sabi po niya sa verse 3, ganito ang sabi ng Panginoon, magsigawa kayo ng kahatulan at ng katuwiran, at iligtas ninyo ang nanakawan sa kamay ng mamimighati, at huwag kayong magsigawa ng kamalian, huwag kayong magsigawa ng pangdadahas sa mga nakikipamayan sa ulila, nakikipamayan at sa ulila at sa babaeng bahuman o mga gubuman ng walang sarang dugo sa dakong ito. Saan yung salitang dakong ito, brother and sister? Itong salitang ito sa dakong ito ay ang church natin. Amen. Sinabi niya, sinabi ng Panginoon, magsigawa tayo ng kahatulan. Huwag magkamali. Huwag gagawa ng kasalanan. Kung tingnan mo, maraming nagsasabi, mabigat ang kautusan ni Lord. Gaano bang kabigat sa paningin ng marami ay talagang mabigat sa kanila, lalong bumibigat dahilan sa ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos magaan lang na gawin kapag mahal mo si Lord, mahal mo ang kanyang naging parusa o naging dinanas niyang kahirapan sa krus. Kung mahal mo siya at kinikilala mo ang kanyang pagkamatay dahil sa iyo. Tiniis niya ang kahirapan, parusa, alipusta dahil sa iyo at sa akin. Kung matalino tayo, alam ko po matalino kayo sa bagay nito, sundin natin ang kanyang salita, alang sa kanyang paghihirap.
Dahil sa ating kasalanan, siya ay namatay. At siya ay sa kanyang pagkabuhay, nagtagumpay siya, kasama tayong nagtagumpay. Amen. Namatay tayong kasama niya, binuhay tayong kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. At itong bagay na ito, hindi alam sa outside ng church na ito, ng maraming mga ngarag. Halos hindi. Tingnan ninyo, ganitong sabi ng Panginoon, inuulit-ulit ko para maipasok po sa sarili natin. Ganito sinabi ng Panginoon, magsigawa kayo ng kakatulan, sabi niya. Kaya pag mayaman na po ang church, kami po ni Pastor, magpapagawa ng Bible na ganito kalaki ang sulat. Yan. Yung letters. Para yung mga mahihinang matang kagaya ni Brother Ronald, ay kagaya ko pala, ay kaya kagaya natin, hindi na tayo magkulubot. Kaya kung minsan, para tayong busit, nakaganon tayo. Tapos yung guhit dito dumadami, nawawala yung ganda nating lalaki at ganda ng babae. Yan ang plano namin kasi po maliit ito. Pero pagdating ng panahon, tayo po'y magpapagawa ng sarili natin. I-correct natin yung mali ni Pablo sa Bible. Pero nandun yung mali. Ilalagay natin yung tama doon sa ilalim noon. Hindi tayo magdaragdag, kapaliwanagan lang kasi marami pong mali. Si Pablo, halimbawa, kami ay naging mangmang dahil kay Kristo. Sulat ni Pablo yan. Kami naging katuwa-tuwa dahil kay Kristo. Kami naging panoorin at sukal ng salibutan dahil kay Kristo. Paano ako magiging sukal ng salibutan na bago nga tayo eh? Amen? Tayo'y nalinis. Oo, dumarating yung pagsubok. Ganun talaga pag naki-Christ ka. Pero hindi ka nananatili doon. Pag marunong ka na at nakagawa mo ang kanyang kalooban, mag-uumpisa kang magiging disenteng Kristiyano. Mawawala ka. Hindi ka na pagtatawanan kundi tayo'y kanilang i-honor sapagkat nakikita nila si Lord sa atin. Na dati ganito tayo pero ngayon hindi na. At yung kalalagayan natin, mahirap nilang gawin sapagkat hindi nila mahal at hindi kilala talaga ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa verse 3, ganito ang sabi ng Panginoon, magsigawa kayo ng kakatulan. Ito yung mahirap gawin sa labas. Kakatulan, ibig sabihin, being born again Christian, huwag ka na magkamali, huwag ka nang gagawa ng kasalanan, sumunod ka sa Panginoon, maglingkod ka, ukol sa iyong kabuhayan, siyang magpapala sa iyo. Amen? At paglingkuran siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, kapag nandito tayo, magpuri tayo ng mula sa malinis na puso. Kaya ayaw ni Lord magkamali tayo. Iniingatan ni Lord ang puso natin, ingatan natin yan. Na huwag magkasala sa isip at sa gawa. Kasi lahat ng papuri natin galing sa puso. Inyong narinig, purihin ka, Panginoon. Mula sa pusong malinis, sinisigaw namin ang iyong kalwalatian at karangalan. Lahat ng laman ng puso natin malinis, lumalabas sa bibig. Pero yung iba na hindi gumagawa ng katuwiran, gumagawa ng puro kamalian at pagkakasala, bagamat Kristiyano, marumi ang puso. At lumalabas yan sa bibig at siya na hindi tinatanggap ni Father God at ni Lord Jesus. Ang tinatanggap lang, yung malinis na puso. Kaya magpakalinis po tayong gusto. Huwag gagawa ng kalikuan. Bantayan natin ang ating sarili sapagkat ang kanaan dumating na sa atin. Huwag tayong gagaya kay Moses. Si Moses ay isang dakilang tao. Hinirang ng Diyos, walang makagawa ng kanyang ginawa. Isa lang ang kanyang naging pagkakamali. Hindi siya naging masunurin. At hindi siya nakarating sa promised land. At yun ang aking iningatan, kapatid, mula nang ako'y lumakad sa kahatulan ng Diyos. Gusto ko, hindi lang ako, lahat tayo. Kaya, lagi ko sinasabi, huwag tayong magkamali. Sa gayon, wala kayong masabi sa amin
iniingatan namin ang aming sarili. Huwag tayong magkamali. Huwag kaming magkamali upang kami maging good example sa inyo. At kayo ay maging good example sa church at sa labas. Makita nila iba ang bayan ng Diyos sa Christ the Center. Bayan na totoo na kinalulugdan ng Panginoon. Si Moses, sinabi ni Father God, Moses, kasi dumaing siya. Sabi niya, Panginoon, humihiling sila ng tubig sa akin. Saan ako kukuha ng tubig? Sila ba ay aking anak upang ganituin nila ako? Sabi ni Father God, Moses, tumayo ka. Pumunta ka doon sa Horeb. Masumpungan mo yung batong malaki. Pagdating mo doon, magsalita ka. Upang mabatid nila ako'y banal. Ang sabi ni Father God. Ipakilala mo ako na ako'y banal. Kasi sa tuwing gumagawa ng kapangyarihan ng Diyos, nahahayag ang kanyang kabanalan. Bakit? Halimbawa, nagkasakit ka na ikamamatay na cancer o anumang bagay na ikamamatay mo. At gumaling ka sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pamagitan ng prayer at pagkilala sa kanyang salita ukol sa pagpapagaling. Pinaniwalaan mo ang Diyos ang nagpapagaling ng lahat mong sakit at karamdaman, tumayo ka sa faith, gumaling ka. Anong gagawin mo ngayon? Sadyang ang Diyos ay makapangyarihan. Siya'y makapangyarihan, nagagawa niya lahat ng bagay, siya ang nagbibigay buhay. Ayaw niya ang kanyang anak ay mamatay. Mula nung ako'y nanalig, ako'y kanyang pinagaling. At ang sakit na ito, nalaman ko, hindi ito kalooban ng Diyos, kundi kalooban ng kalaban. Pero ang kalooban ng Diyos, tayo'y mabuhay na walang sakit at karamdaman. Sadyang ang Diyos ay banal. Di ba? Nakilala natin siya'y banal at matuwid. Ang sabi niya, magsalita ka sa bato, lalabas ang tubig. Pagdating niya doon, may dala siyang tungkod, pinalo niya ang bato. Anong kailangan nyo? Tubig? Pinalo niya. Lumabas ang tubig, bumulong. Kahit hindi siya nagsalita, dahil kailangan ng bayan ang tubig. Kahit nagkasala si Moses, pinalabas pa rin ni Lord ang tubig mula sa bato. Lumabas at naging hilo. At uminom ang lahat ng milyong-milyon tao at ng mga hayop. Tingnan niyo ang kanyang kapangyarihan. Pero, nasa puso ni Lord ang sakit na loob. Dahil hindi niya sinunod, hindi siya nangaral sa bayan upang makilala siyang nagsusupply ng lahat ng kailangan. Upang siya'y palulatiin at parangalan. Makita siya'y banal. Amen. And then, pagkatapos nun, before papabala yun, sabi niya, Panginoon, paano ko ililigtas ang bayan mo? Hindi ako marunong magsalita. Utal ako. Moses, sabi niya, sinong gumawa ng bibig? At bingi. Panginoon, bigyan mo ako tagapagsalita. Inulit ni Father God, sinong gumawa ng bibig? At bingi, pipi. Hindi ba ako? Oo, Panginoon, pero bigyan mo ako ng tagapagsalita. Hindi niya dininig, hindi niya naunawaan yung kaya pa lang baguhin ni Lord ang ating lahi. Kung utal ka, kung maiyahin ka, kung duwag ka, narito ang salita ng Diyos, hindi natin alam, inilagay na sa ating bibig ang kanya salita. Bigkasin mo lang. Amen. Hindi niya dininig si Lord. Hindi niya dininig. Nagdamdam si Lord. Yung pangatlo, gitna kasi yung bato eh. Yung pangatlo, nang malapit na sila, sabi niya, malapit na ang kanahan, ang sabi ng Panginoon, magsugo ka ng tiktik para malaman mo kung gaano ako kapangyarihan. Nagsugo siya ng tiktik. Pagdating doon, nakita nila ang mga igante, mga mayayamang tao, mga oligarke, talagang mayaman, parang nasa Makati na, kumbaga, building na puro building na nakatayo, mayaman ang mga tao roon, bagamat wala pang building na malalaki noon, pero mayayaman ang mga tao, o tigante. Nakita nila sa Ghana ang lahat ng prutas. Actually, nagdala pa sila ng prutas eh.
sumasayad pa sa alalaki ng mga Israelita. Pero yung bunga ng ubas na ayon sa Bible, linagay nila, pinasa nila dito, gumagayag yung prutas doon. Sa laki, bawat dali nilang prutas, isang katunayan na ang Kanaan ay matabang lupa, pinagpala talaga. Pero sabi nila, Panginoon, pagkain lang tayo sa kanila, napakalaking tao at mayayaman, hindi natin sila kaya. Marami sila. Pagkamatay ng maraming sumalungat kay Lord, after 40 years, yan. Kapatid ko, yung henerasyon na yon na lahat na medyo matanda na hindi sumampalataya, namatay sila. And then doon sa mga kabataan, mga young people na tumanda na, ang ginawa niya, pinadala niya doon sa Kanaan lahat ng igante o ligate. Linagyan ng takot ng Panginoon at sila'y nagsilayas doon at silang inilagay doon. Bakit? Pagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay kanyang nagagawa. Kung sinabi niya, ang church na ito'y magiging gaya ng Kanaan, mangyayari sapagkat siya'y makapangyarihan. Amen. Hallelujah! Siya'y totoo, ang kanyang salita ay katotohanan. At ito ang bagay na hindi napagkilala ng kasama natin mga Kristiyano. Ulit-ulitin ko. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsagawa kayo ng kahatulan at ng katuwiran. Iligtas ninyo ang nanakawan ng kamay o sa kamay ng mamimikati. Huwag kayong magsigawa ng kamalian. Huwag kayong magsigawa ng pagdadaas sa mga nakikipamayan sa ulila o sa babaeng bauman o mga bubuman ng walang salang dugo sa dakong ito. Maliwanag na sinabi niya na ipakita natin ang kahatulan na ating ginagawa sa iba. Iligtas natin ang nanakawan sa kamay ng mamimikati. Itong si Satanas. Mamimikati yan eh. Pag mahina ang faith mo, kulang ka ng kaalaman sa kanyang salita, madali kanyang malinlang. Madali kanyang malinlang. Talaga. Hindi natin alam kapag pumasok sa isip natin yung ano bang tawag dito? Yung bagay na pakinabang. Madalang lang naman yan, ngayon lang. Ang Diyos naman ay maunawain. Gawin mo na yan, yayaman ka. Paminsan-minsan lang yan. Maunawaan yan ni Pastor. Hindi po galing kay Lord John. Galing kay Satanas. Ibig sabihin, dahil sa hindi pa tayo talagang tapat kay Lord, nakapaggagawa pa, nakakapasok pa sa kaisipan natin si Satanas. At itong nangyari sa bayan ng Diyos na marami. Maraming bayan ng Diyos natin eh. Marami tayong kapwa Kristiyano, pero hindi saktan na kaya natin. Iligtas natin sila. At sabi niya, maliwanag na kanyang sinalita na sila'y nanakawan. Sila'y pinagati. Kailangan iligtas natin sila sapagkat sila'y nanakawan ni Satanas. Ako gusto kong makasama yung kapwa ko mga pastor. Sabi nila, invite nila ako. Hindi pa nila ako sinundo at pinagsabihan pa sa kanilang pagtitipo. Gusto ko. Gusto kong ipakita. Gusto ko silang gawin. Maniwala man sila o hindi. Ang importante, masabi ko sa kanilang katotohanan, kahit paniwalaan nila o hindi, pero pagkatapos, dahil mayroon na silang experience kay Lord, hindi lang nag-grow. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, magmamanifest sa kanila yun. Darating ang panahon. Kaya sabi ni Lord, una, i-reject, pero bandang muli, paniniwalaan. Kahit kailan kasi, walang kalikuan ang katotohanan. Kahit kailan, ang Diyos ay katotohanan. Nagmamanifest yan. Hindi nawawala yung kapangyarihan. Ang gawin lang natin, bigkasin. Iligtas sila. Huwag kayong matakot. Kasi nakikita ko, pastor, hindi sila naniniwala. Salita mo lang yon.
Ang importante, gawin mo ang pinagagawa ni Lord. Ibahagi mo upang sila'y maligtas. At gawin natin sila sa pagkapigati sa kalaban, sa linlang na kamalian. Halimbawa, hindi sila naniniwala sa kahatulan. Hindi sila naniniwala sa perfection. Hindi sila naniniwala, huwag ka nang mamatay, kundi magkaroon ng buhay forever. Ito'y salita ni Jesus. Pero bakit ayaw nilang paniwalaan? Nabihag sila ni Satanas. Yan. Dahil sa pag-ibig nila sa mundo na nakagisnan, dahil sa turo ng mga matataas na mga tao sa Bible School, pinaniwalaan nila. Kaya marami ngayon mga ngaral nakatingin sa mga matataas na tagapagturo sa Bible School, hindi nagdepende sa kapangyarihan ng Diyos at sa banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa kapangyarihan ng tao, hindi sa karunungan ng tao ang aking pangangaral. Ito yung maganda kay Pablo. Marami siyang maganda pero maraming mali. Ang pupulutin natin yung magaganda. Yung mali, huwag natin gawin. Kasi sabi niya, huwag kayong magsigawa ng mali. Kasi si Pablo po, ang pagkatawag niya, marami nagko-question, bakit tinawag ni Lord si Pablo? Ganito po kasi yan eh. Si Pablo isang abogado, makapangyarihan. Kumbaga ngayon, siya ay makapangyarihang politiko. At pumapatay siya ng tao. Kristiyano ang pinapatay niya. Nalulugod ang gobyerno sa kanila dahil labag ang Israel. Ang mga matataas na tao ayaw nila kay Jesus. Ayaw nila. Kaya si Pablo binigyan niyang karangalan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang gobyerno nila noon. Galak na galak sila na nakakapatay ng Kristiyano. Nang sagad ng kanyang ginagawa, dahil sa daing ng mga banal, dinilig ng Ama ang dalangin ng mga banal. Nang siya'y naglalakbay upang pumatay na naman ng tao, kinatagpo siya ng Panginoon. At ang sabi niya, Saulo, Saulo. Tumingala si Pablo, sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako ang Diyos. Ako si Jesus, ang sabi niya. Ako si Jesus na iyong pinapersecute. At biglang napulat. Nangapa. Mula noon, siya ay nanalig kay Jesus dahil nakita niya walang makakagawa na bigla siyang mabulag kundi ang Panginoon lang. And then, nagsisi siya at hinilang siya ni Lord. Pagkatapos na nagsisi, sabi niya, umayo ka. Hindi makalakad eh, bulag eh. Tinawag niya yung mga apostol. Yung ibang apostol, sabi niya, puntaan niyo, Panginoon, nakakatakot ang taong ito. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Huwag kayong matakot sapagkat siya hindi hampo. Puntaan niyo, patungan niyo ng kamay at matidilat ang kanyang mata. At nang sinabi nila yun, nangaral sila kay Pablo, na born again si Pablo, na killer. At siya inirang ng Diyos. Dahil sa wala na si Lord at hindi nakasabay ng mga apostol, sapagkat sabi ni Lord, nakakatakot ang taong ito. Hindi, hinirang ko siya, sa kanya ko pararanas ang mga may hirap na dadaanan niya. Parusa kay Apostol Pablo. Kaya, nung siya'y nangangaral na kapatid, nagkaroon siya ng isang panalong puso. Nang sabi niya, mangangaral ako, hindi ako kukuha ng pagkain sa inyo, pagkat kaya ko bumuhay ng aking sarili. Sige, nangaral siya. Nagtrabaho para may pagkain. Nung matanda na, ang mga miyembro na nagsiyaman, siya'y nanatiling mahirap. Nung matanda na, wala na siyang kinakain, kapatid ko. Kung hindi siya magtatrabaho, walang pagkain, walang nagbibigay. Parusa yun. Anong nangyari? Kaya sabi ni Pablo, kami ay naging katatawanan sa sanglibutan. Naging panoorin. Kami ay
kayo'y mayayaman. Kayo'y marurunong, kami mga mangmang. Naging mangmang kami dahil kay Kristo. Napakalaking mali sa kanyang ginagawa. At ito'y iniaral ng maraming mamamayan ngayon, mga Kristiyano. Itong kanilang ginagamit. Ulit-ulitin ko lang, kaya sabi ng iba, alam nyo, Pastor, kaya kahit hindi ako gumagaling, ito'y pinahintulot ni Lord, nagsilbing tusok sa akin ni Satanas upang huwag akong magmayabang. At ako'y nananalangin, gaya ni Pablo, sabi niya, ako'y nanalangin 3 times a day at sasabi ng Panginoon, Anak, ang biyaya ko'y sa iyo sapat. Kaya sabi nila, kung paano si Pablo, ang sakit na ito'y nanatili sa akin, sapat ang biyaya ni Lord. Anyway, kung mamamatay ako, mabubuhay naman ako, bubuhay muli ako ng Panginoon. Yan ang mga justification ng isang mangmang na mga ngaral. Number 1, may karapatan ba si Satanas na tusukin o bigyan tayo ng sakit at karamdaman? Sagot po kayo. Wala. Number 2, anong gusto ni Satanas? Mayabang o banal? Mayabang. Wala namang matino kay Satanas eh. Mayabang siya, palalo siya. Walang mabuti sa kanya. Bakit ino-honor si Satanas ng maraming Kristiyano? Marami, sabi na ni Lucas, ni Pedro, marami ang namatay sa paniniwala sa sulat ni Pablo dahil sa mahirap na maunawa at ito'y tinangkilik ng marami at hindi kakaunti ang namatay sa kanila dahil sa mali unawa sa sulat ni Pablo. Pero tayo, dahil lumakad tayo ng kahatulan, binigyan tayo ng malalim at malawak na kaunawaan ng Diyos. Nakita natin yung susi ng pagkakamali at hindi. Halimbawa, sa Genesis, nung kinain nila yung bunga ng bawal, at sila'y nakita nila, namulat sila, nakita kanila sarili, ubad sila. At sila'y nagtahi ng daon at tinakip sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Nandito kayo, kami, nagtatago kayo. Bakit? Kasi po niya, wala kaming damit. Bakit? Kinain niyo ba yung bawal? Opo. Oo, Panginoon, kinain namin. Yun. Sabi ni Father God, sabi niya sa mga kausap niya, sinong kausap niya? Si Jesus. Holy Spirit. Amen? Ngayon, anya, gaya na natin ang tao. Yung salitang natin, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang anak at ang banal na Espiritu. Hindi magkakaiwalay yan. Amen? Gaya na natin ang tao, nalalaman ng mali at tama. Yan. Pero ang masakit, marami hindi nila alam ang tama at mali. Pati mali sa kanila tama. Sinabi ni Apostol, ganito, ni Pablo, ganito. Sinabi ni Pablo na lahat tayo mamamatay. Bakit niyo paniwalaan si Pastor Aurelio? Huwag kayo maniwala sa kanya. Sabi nila hindi na sila mamamatay kung sila'y maniwala sa Panginoong Yesus. Aba, malaking kalapastanganan yon sa pakinig ng Panginoong Yesus. Na sabihin, huwag maniwala sa aral na sinabi ni Lord. Naniniwala ka ba na hindi ka na mamamatay? Samantalang sabi ni Pablo, sabi nila lahat tayo mamamatay. Ganon sila nagkakasala. Dahil hindi nila napagkilala ang Panginoon, wala sa kanila ang susi ng pagkilala sa kanila. Pero sa atin, binigay ang susi ng pagkilala. Alin ang susi? Be perfect, like your Father in heaven is perfect. Number 1 susi yan. At yun ang naging dahilan upang makilala natin ang katotohanan na lugod ang Diyos sa atin. At doon sa bagay na yon, natakot si Satanas at hindi siya makalapit sa atin. Dahil alam niya, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Walang makakalaban sa atin. Amen? Amen. Walang bahagi sa atin ng kamatayan. Walang bahagi sa atin ng sakit at karamdaman. Kaya nung ako'y linabanan ng aking assistant pastor, nung bago-bago tayo, narinig nyo na ito, ulitin ko lang. Habang siya, kasi po, habang siya nangangaral, namatay siya na atake. Ang daming pastor po na atake ngayon, talaga. Dahil sa hindi pagkilala sa salita ng Diyos. Amen?
Nakikita po ba natin ang ating kapalaran? Ang ating kahalagahan? Amen. Kaya napakapalad natin talaga. Yun kasi sabi niya, bakit mo pinangangaral ng prosperity? Bakit mo pinangangaral sa taong sila yayaman? Bakit hindi mo anya ipangaral ang magtiis sa kahirapan, sa gayon pagdating ng pagsubok, makatiis sila? Yung sinasabi mong maging mayaman sila pagdating ng pagsubok, hindi sila makatitiis. Aba, sabi ko, ito yung nakasulat eh. Hindi, mali ka, sabi niya. Eh kung mali ako, maghiwalay tayo. Tama sa iyo ang magtiis sa kahirapan. Oo! Para huwag akong maiwalay kay Christ kasi sanay akong magtiis. Alam mo, sabi ko, mali ka. Sinong maniniwala sa iyo? Ikaw na sugo ng Panginoon ay dukha. Pag sinabing pinagpala tayo ng Panginoon, maniniwala ba sila? Hindi. Kasi sinungaling ka. Nagalit po siya. Sabi ko, maghiwalay tayo. Total, hindi naman tayo magkilala dati. Nakisama ka lang sa akin. Umiwalay sila. Isang araw po, nakita ko siya. Nasa hardware. Nagde-develop kami ng prayer mountain. Nakita ko yung kanyang suot, yung may tatak na hardware, wala nang imulmol. Totoo. May nang suya. Makalulos siya. O, nanalo ka Ken. O, inipunta nila akong piyesa para kawagera niya kanuhag yung gawan. O, di kasalin ba yun? Pastor, ang sabi niya, kasi po, sa destino ko napakahirap. Ni pagkain, ni pamasahe, di ako nabibigyan. Pati panggas, nahihirapan ako. Hindi ba yan ang gusto mo? Sabi ko. Napahiya siya. And then, pagkatapos namin nagkita, ilang linggo lang, nabalitaan ko na atake siya habang nangangaral. Ito pang mali, kasama kanyang asawa. Sabi niya, Brother Eli, sabi niya ng asawa niya, nung dumalaw ako sa burol, ang ganda ng pagkamatay ng kaibigan mo, sabi niya. Nagagalak ako, pinupuri kong Panginoon, ang ganda pagkamatay ng kaibigan mo. Paano namatay? Habang siya'y nangangaral, na-atake siya. Kamangmangan, di po ba? Kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi ba? Sinong maniniwala sa mga tao, ganito pala ang mga preacher na atake, namamatay. Gayong preacher siya, gayong kapakipakinabang, tapos kukunin ng Panginoon, kapakipakinabang ka, nangangaral ka, pinapangaral mo ang katotohanan, pagkatapos papatayin ka ng Diyos. Ginawa mong masama ang Diyos sa buhay mo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ba sabi ni Lord, ako'y dumating upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Ano yung ganap? Mayaman. Ano yung ganap? Peace of mind. Ano yung ganap? Wala kang sakit. Ano yung ganap? Holy ka. Ano yung ganap? Malapit ka kay Lord. Tunay kang bayan at sugo ng Diyos. Ang Diyos ay sumasayo. Gaya ng kanyang pangako, sabi niya, ako'y sasayo, hindi kita iiwanan ni pababayaan kailaman. Maging sa lilim ng kamatayan, nandun ako. Hindi kita pababayaan at kakain ka na kasama ng mga mayayaman. Ito ang kanya sinabi sa awit. Amen? Ganyan siya kadakila. Napagkilala natin at sila'y hindi nila napagkilala na ganito ang Panginoon. Napagkilala natin. At napagkilala natin ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Nakasulat sa 1 John. At ang mundo nakahilig sa masama at maraming mga Kristiyano, inibig nila ang makamundo. Binalikan ang kanilang pinanggalingan. Kaya gusto nila 50-50 eh. 50 kay Lord, 50 sa devil. Pero sabi ng malinaw na sinabi, dito tumama si Apostol Pablo, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Yun, tumama siya. At dito pa siya tumama. Sabi niya, ang pinanganak ng Diyos hindi pwedeng magkasala sapagkat siya'y pinanganak sa kanyang kapangyarihan. See? Amen? Kasi nga ang Diyos natin ay banal at malinis. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Verse 3 pa lang yan, brother and sister. Tuloy natin. Huwag kayong magsigawa ng kamalian. Huwag kayong magsigawa ng pandadahas sa nakikipamayan. Paano itong nakikipamayan? Ibig sabihin, may taga-Israel ba na pumunta rito o taga-ibang lugar na bansa pumunta rito? Kapatid, ang usapin dito, listen.
Ang church na ito'y bayan ng Diyos. Ang church sa kabila, bayan din ng Diyos, bagamat hindi perfect. Sa amang buong mundo na tinatawag na Kristiyano, sila'y bayan ng Diyos. Kaya lang, hindi sila masunurin. Ngayon, pag narinig, halimbawa, narinig ang aral na ito, naka-YouTube tayo, makita nila, ito yung hinahanap kong aral. Ito ang salitang perfection. Ito ang hinahanap ko na hindi tinuro ng aking pastor. Dito pala nagtuturo kasi maraming uhaw sa salita ng Diyos. Maraming umiiyak gaya sa Mikas ang sabi niya, Panginoon, kawawa kami. Naghahanap kami ng kumpul ubas. Wala kaming makain. Puro pinag-anihan ng aming kinakain. Namumulot kami ng lantang ubas ang kinakain namin. Ibig sabihin nun, Panginoon, wala kaming marinig na kumpul ubas na aral. Dahil dito mamamatay kami. Ang aming kinakain, bukong-bukong na aral. Yun ang meaning nun. Napakapalad natin. Malawak ang kaunawaan natin binigay ni Lord na hindi nabigay sa kanila. Kaya sabi niya, tulungan natin sila. Ipakilala natin sa kanila. At yung bayan dito na sinabi, pangalawa na ang sabi niya, huwag kayong magsigawa ng kamalian, huwag niyong pandahasan ang nakikipamayan. Halimbawa, paano yung nakikipamayan? Yung mga Kristiyano sa labas na hindi pa perfect, pumunta rito, kapatid, huwag kang magiging katitisura sa kanya. Kung gusto mo siyang sharean, ingatan mo ang iyong salita. Banayan. Huwag mo silang dahasin. Halimbawa, sa amin po kasi ito yung narinig naming aral. Ay, hindi pwede yan! Ay, mali yung pastor niyo, mali ka kapatid. Hindi po ganun. Pakinggan mo muna siya. At narinig mo ang aral doon, ganito ang kanilang paniniwala, itinuro ng pastor, hindi mo may bibiglayan. Bagamat uhaw siya sa katotohanan. Kasi hindi kagad maalis yun. Ito, kapatid ko, ang sinasabi ko ngayon. Narito, uulitin ko, huwag kayong magsigawa ng kamalian, huwag niyong pandahasan yung mga nakikipamayan. Pag sila'y pumunta rito, nakipamayan sila. Amen? Pag narinig nilang katotohanan, tutubo yan sa kanilang puso at hindi na sila aalis. So, hindi na sila makikipamayan, kundi maging bayan ng Diyos. Amen? Kagaya dito, nakipamayan kami dito. Marami sa akin ang hindi nakakakilala. Taga saan ka ba? Pag sinabi kong dito, bago ka ano? Ba hindi. May 20 years na ako rito. Taga rito na ako talaga. Nakipamayan ako dito ngayon. Taga rito na ako. Amen. Lahat tayo kung saan tayo lugar, taga roon tayo. Spiritually speaking, taga Christ the Center. One side tayo. Bayan ng Diyos. Hallelujah! Amen. Ang sabi niya, verse 4. Tulungan niyo ako magbasa dito. Verse 4. Ang sabi ng verse 4, sapagkat kung tunay na inyong gawin ang bagay na ito, magsisipasok nga sa mga pintuang daan ng bahay na ito ang mga hari na nangaupo sa luklukan ni David na nakasakay sa mga karo at sa mga kabayo at siya at ang kanyang mga lingkod at ang kanyang bayan. Pastor, uso pa ngayon ang kabayo? Ang ibig sabihin nitong mga hari nito, nakakabayo, ibig sabihin ngayon sa panahong ito, kung ating ipakita sa ibang mamamayan ang ating pagiging tunay na born again at tayo'y tatanggap ng ibang mamamayan, nakipamayan dito, nakita nila na tayo'y totoo, ibabalita nila ito. Sa gayon, pagkalawak ng pamamalita nila, hindi ba? Sa Ezekiel 34, mula sa pulpitong kahoy na ito, nagsasalita ang pastor na salita ng Diyos. Kayo na nakaunawa, narinig, binabalita nyo ito. Dahil ang sabi ng Bible, mula sa pulpitong ito, lalabas ang salita ng kapangyarihan ng Diyos, dadaloy sa hilo, kayong hilo. Kayong magpabalita. Bawat madat na nyo masakit, may sakit, pag-pray nyo. Bawat madat na nyo maling pananampalataya, share nyo. Kung may sakit,
Pagalingin niyo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pastor, makapagpapagaling pa ako. Sabi ni Lord, humayo kayo, ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Pagalingin niyo ang may sakit, buhay na mga patay. Amen? Yun ang kanya sinabi. Pati namatay, kaya natin buhayin. Lahat kaya natin dahil yan ay naranasan ko na. Lahat naranasan ko na. Amen. Kaya, tingnan natin. Verse 4. Uulitin ko. Sapagkat kung tunay na inyong gawin ang bagay na ito, magsisipasok nga ang mga sa pintuang daan ng bahay na ito, ang mga hari na naupo sa luklukan ni David na nakasakay sa mga karo at sa mga kabayo at ang kanyang mga likod at ang kanyang bayan. Ang bayan ni David ay mayaman. Ang karong tinutukoy dito, brother and sister, yung magagandang kotse. Ngayon, noon karo yung magaganda. Karo. Yung nakakabayo, matitikas yan, mga prinsipe. Ngayon, kung naka-Mercedes ka, sila naka-Toyota. Ganon, mga prinsipe, no? O naka-BMW ka, sila, hindi ganong prinsipe sila eh. Alam nyo na, nakakabayo. Patitikas ang kabayo nila noon, nakakarwahe, mayayaman sila. Darating dito, sabi niya. Patay na si David. Nakasulat ito noon. Ang salita ng Diyos noon, ngayon magpakailanman, hindi ito kumukupas. Amen. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, Diyos bukas. Ang kapangyarihan ng Diyos noon hanggang ngayon, gumagawa ang Panginoon. Hindi namamatay ang kanyang salita, pagkat ang Diyos hindi namamatay. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya darating dito ang mga mayayamang tao. Nagaya nung panahon ni Haring David. Noon pinapangaral ito, ganyan at nangyari. At hanggang ngayon pinapangaral ito at nangyayari. Kaya sabi ng Revelation kanina, makikita ninyo ang bagay kung paano ginawa ko sa Kanaan. Gagawin ko ito. Mga bagay na hindi nyo halos maunawa paano nangyari ito sapagkat dakila ang aking gagawin sa bayan ito. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! At tayo po ay pupunta ngayon sa 12. May babala ang Panginoon. Jeremiah 2, ang sabi po niya sa verse 12, kung inyo lang nakita, mangagtaka kayo o kayo mga langit sa bagay na ito, at mga takot sa kakilakilabot, mga tutuyo kang lubha, sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko'y nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay. Bukal ng buhay na tubig na nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi maalaman ang tubig. Paano ito? Ito, kapatid ko, ituloy ko pa ang verse 13, sapagkat ang bayan kong ito'y nagkamit. Okay, 14 tayo. Ang Israel nga ay alipin baga. Verse ito, 12 and 13. Sabi niya, mangagtaka kayo o kayo mga langit sa bagay na ito. Mga takot at kakilakilabot, mga tuyo kang lubha, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ito, ang bayan ko'y nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng bukal ng balon o buhay na tubig at nagsigawa ng ganang kanila sariling balon na mga sirang balon na hindi maalaman ng tubig. Malalamnan ng tubig. Ito, nagkamit ng dalawang kasalanan ang bayan. Iniwan nila ang totoong aral, ang tubig na nagbibigay buhay. Hindi ba, sabi nung Panginoon sa babaeng baho, o yung umiigib ng tubig, sabi niya, painumin mo ako. Hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana, bakit ka umihingi ng tubig sa akin?
Sabi niya, kung ikaw lang ang hihingi ng tubig sa akin, bibigyan kita at hindi ka na mauuhaw pa. Saan ka kukuha ng pansalok dito? Wala ka man dala, lalim ng tubig dito, ng balon. Sabi niya, pinaliwanag ni Lord, alam mo niya, kung painumin kita ng aking tubig, hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na mauuhaw muli. Sapagkat ang tubig na sinasabi ko sa iyo, bubukal sa iyong puso, sa iyong buhay. Mabubuhay ka. At hindi ka na iibig. Ang iinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw at mga mamatay. Pero ang tubig na bibigay ko sa iyo ay bubukal sa iyong kalooban at hindi ka na mamamatay. Amen? Dito ngayon papasok ulit yung John 11:26. Amen? Napakaganda! Ito yung tubig ni Lord. Dito tayo pupunta ngayon, kapatid ko, ulit-ulit. Pero kapatid, ang salita ng Diyos, kahit ulit-ulitin mo, kahit kailan, kapatid ko, magagalak at magagalak ka. Dahil ang salita niya nakakagalak talaga sa puso natin. Walang gaya niya yan. Diba? Kasi pag binasa mo, ito'y Diyos. Sapagkat ng pasimula ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At nagkataon-taong salita. Kaya ang tubig na tinutukoy niya dito ay ang Panginoon, ang kanyang salita na nagbibigay buhay forever. 26. Sabi niya, 11:26. Tulungan niyo ako magbasa, kapatid ko, sa 11:26 ng John. Itanim ito sa puso natin, ha? Huwag yung gawing walang halaga ito. Sapagkat ganyan ang tubig na ibinibigay ni Lord Jesus sa atin. 26. At ang sinumang nabubuhay, sabayin niyo ko, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan ano ba ito? Congregation. Wow! Kayo po na nanonood, sinasampalatayan ninyo. Si Jesus ang nagsalita rito, hindi ako. Ibig sabihin niya, hindi mamamatay yung kaluluwa mo, hindi mamamatay sa impyerno. Hindi ganito. Kasi lahat ng makasalanan mamamatay sa impyerno. Ang tinutukoy niya dito, ang nananalig sa Kanya, umiinom ng tubig na salita ng Diyos, sapagkat nung tayo nilinis, kapatid, tayo nahugasan ng tubig na salita ng Diyos. Kasi yung salita niya nagbibigay buhay. Napakaliganda nito. Kaya dito tayo, siya nagsabi. Marami yan. Alam niyo yan, mga kapatid ko. Kaya kayo po na nanonood, kung gusto niyo makipamayan dito, makipamayan po kayo. Kung may karamdaman ka, mag-text ka, tumawag ka, pumunta ka rito, mabubuhay ka. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Lahat nagagawa ng Panginoon sa taong may pananampalataya. Kasi kami po, sumasagip ng buhay. Hindi namin pinababayaan ang mga miyembro namin na mamamatay sa sakit. Maliban na lang kung kulang siya ng faith. At kung matanda na, mahirap na makahabol. Kaya lagi ko sinasabi, sa Church ng Christ the Center, bawal ang sakit. Amen. Okay, Jeremiah. At tuloy natin ang 12 and 13. Ulitin ko, Jeremiah 2. Sabi niya sa 12, mga taka kayo o kayong mga langit, bagay dito. At mga tatakot at kakilakilabot, mga tuyok ang lubha, sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko'y nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng bukal na buhay na tubig at nagsigawa ng ganang kanilang sariling mga balon. Ito yung sariling mga balon na yung kanilang sariling aral. Yung kanilang natutuhan sa Bible School. Hindi na umalis doon. Kaya nga sabi ni Pablo, gusto kong pakainin kayo ng karne, pero hindi nyo kaya sapagkat hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kinakain. At kulang kayong unawa. Dahil dito, hindi kayo pwedeng kakain nito. Masisira ang inyong tiyan. Masisira ang kanilang faith. Magtataka sila, gaya ngayon. Christ the Center.
pag daw sila'y nanalig, hindi na mamamatay. Yan, nagtataka sila. Kasi nga, hindi yan narinig sa kanilang pastor, yung tunay na tubig nagbibigay buhay. Kasi nga yung aral nila, sarili nilang balon na nahukay. Ito yung kanilang naalungkat na sariling pag-aaral sa Bible School. Hindi na umalis doon, kapatid ko. Tubig na hindi kilala ng Diyos. Hindi tubig kaya na binibigay na pinaiinom sa atin ng Panginoon. Ito ang katotohanan. Are you with me? Amen. Kaya naggamit sila ng dalawang kamalian. Iniwan si Jesus. Halimbawa, Pastor, kumusta ka pa? Ay, na ako pastor ngayon eh. Nano kayo? Big backslide kayo? Ali, bishop na ako. Isipan mo yung pagkakamaling yon. Bishop na ako. Hindi na ako pastor. Ang Panginoong Yesus, siyang pastor ng aking buhay at bishop. Si Jesus ang aking pastor at bishop ng aking buhay. Obispo. Ang tawag ko sa kanila, hindi sila bishop, pon lang. Pinakakain. Di ba? Pon pinakakain. Sinusugo sa labanan, pinakakain, sinasacrifice. Sinasacrifice nila ang kanilang buhay, kapatid. Kaya pon lang sila, bishop to. Tayo, sino tayo? King. Amen? At yung hari natin, the King of Kings, the Lord of Lords, tayo ay hari dito. Hari tayo labas sa kalaban. At nagkahari tayo sa mga salita ng Diyos. Mahalaga tayo kay Lord. Tayo yung hari. Kamatunayan, sinabi, tinawag tayong, hindi ba ninyo, kayo'y mga Diyos. Small d. Amen. Nagkahari kasi tayo eh. Nagkahari tayo sa katotohanan. Amen. Tubig nagbibigay buhay. John 4:10. Malapit na po tayo magtapos. 3 oras na lang. Amen. John 4:10. Ano sinabi rito? Ng John 4:10, mga iniibig, sinabi niya rito ay ganito. 4:10. Page 153. Sinabi niya, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkilala mo. Ano ang ating title? Mga susi sa pagkilala sa Panginoon at mga susi ng kasaganahan. Yan. Kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako at ikaw ay ihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Yan. Wala silang buhay eh. Sila'y nabubuhay na patay pagkamatay nila, impyerno. Wala silang Jesus. Walang tubig, walang salita na tubig na kinakain. Ganyan po yung marami. Kawawa sila. Kawawa. Kaya kapatid ko, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi na kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako at ikaw ay bihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Pero madaling nakaunawa yung babaeng ito. Madaling nakaunawa. Sabi niya, napapagalata ko na ikaw ay propeta. Sapagkat sinabi mo, wala akong asawa. Kasi nung sinabi niya, umayo ka, tawagin mo ang asawa mo. Panginoon, wala po akong asawa. Tama sinabi mo, sapagkat nakalima kang asawa, hindi ka kasal. O tingnan mo noon, sa bagay nito, nagsalita ka ng totoo. Wala kang asawa. Kaya sa atin po, bawal ang kabit. May impyerno ang nagkakabit. Amen? Kung baga, nagkabit ka ng kuryente, nagtap ka ng kuryente, illegal yun. Pwede kang mabilanggo. Pero ito yung masakit. Sa lahat ng nangangalunya, kabit. Impyerno yan. Kasi Kristiyano na eh. Bawal na po yun. Lahat, ng Revelation, lahat ng lalasing, lasinggero, babayero, lalakero, lahat ng killer, lahat ng sinungaling at mananambang Diyosan ay sa dagatang apoy ng impyerno. At yung nag-backslide, ganun din. Kaya wala pong magbabackslide sa atin. Amen.
Napakasakit kasi na brother, bahagya ka ng maloy, napakasakit din po. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Siya'y dakila. Ha? Ngayon, pupunta po tayo ukol sa pagyaman. Jeremiah 22:4. Balik tayo sa Jeremiah 22:4. Sapagkat kung tunay ninyong gawin ang bagay na ito, magsisipasok nga sa pintuan ng daan ng bahay na ito ang mga hari, mga upo sa luklukan ni David na nakasakay sa karo, sa mga kabayo at siyang kanyang mga lingkod at ang kanyang bayan. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang salitang ito, ako'y susumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang bahay na ito ay masisira. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa sambahayan ng hari sa Huda. Ikaw ay galaan sa akin at ulo ng Libano, gayon may tunay na gagawin kitang isang ilang at mga bayang hindi tatahanan. At ako'y maghahanda ng panglilipon laban sa iyo. Bawat isa may kanya-kanyang almas, kanyang puputulin ang iyong mga piling sedro at ipaghahagis sa apoy. At maraming bansa ang magsisipagdaan sa bayang ito at magsasabi bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, anong ginawa ng Panginoon na ganitong dakila sa dakilang bayan ito. May parusa kapag hindi ko ito pinrich, hindi ko binigay sa inyo ang ukol sa pagyaman na sinasabi ng Panginoon, ay masisira ang church na ito. Kasi kasama ang aral na pagpapakabanal ang pagyaman. Ayaw ni Lord dukhang kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon, ang kalakasan ng bayan ay ang kanyang kayamanan. Amen. Bakit maraming bus dito? Ang daming bus na nakapark sa Great Building Temple. Kasi may ministry yan sa isang lugar. Halimbawa, saan tayo pupunta? Sa Ilocos, sa Pangasinan, North, South. Nakabas tayo. Amen. Kasi masyado, kung may aeroplano tayo, masyado maraming gagamitin natin aeroplano. Bus, ang daming magpark. C3 bus. Yan. Christ the Center, One Simons Church. C3 bus. Dami natin doon. Magpupursada tayo roon. Pagdating doon, nandun na si Kumarin Divine. Mare, ay pare, sabi niya, Pastor, eto na, inihanda na namin ni kumpare mo ang gastusin dito. Sinamsam namin sa mga kapatiran. Naghihinakit nga sila, sinolo namin. Pagkatapos sabi niya, kami naman sa susunod. Amen? Mangyayari yan! Amen. Bakit? Yung kayamanan mo, hindi mo halos wala kang paglalagay. Hindi mo sinabi niya, pupunuhin ko ang iyong ingatang yaman. At ayaw mo manatiling puno yun. Para mapuno ulit, bawasan mo. Gagamitin mo sa Panginoon at yun ay babalik na naman, mapupuno na naman. Nasusulat, ang iyong gusi, hindi mauubusan. Mapupuno palagi. Amen. Ito, kasalanan pag hindi ko pinrich ito. Kasalanan pag hindi ko sinabi sa inyo, ang gusto ng Diyos sa atin ay mayaman tayo. Kaya sabi niya, magpakayaman kayo sa faith, yayaman kayo dito sa lupa. May gagawin ng Diyos sa atin. Tayo lahat magsitindig. Muli tayo maaawit muna. Tatahin natin ating puso. Narabas sa Lord Supreme. From our hearts, we sing that song.
buong buhay aking ilalahad upang ipaglingkod sa'yo, Amang Banal. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka hanggang kalangitan. Tumagsama ang mga kayamanan, ikaw pa rin, Ama, aking itatanghal. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Aking ilalahad upang ipaglingkod sa'yo, Amang Banal. Makinig, bayan ng Diyos. Tunay nga ang salita ng dakilang Diyos. Ngayon, sa atin dumating, Kanyang gagawin lahat tayo, tunay na Kanyang pagpapalain. Sapagkat ito ang Kanyang magiging dahilan upang ang Kanyang salita, ang Kanyang pangalan ay maitanyag, makilala na Siya nga ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala nang iba, Siya lamang. Tayo ang Kanyang gagamitin upang ang Kanyang pangalan ay makilala, upang ang Kanyang pangalan ay tunay na maparangalan at mataas. Mangyayari. Kaya nga ang mga aral na ating naririnig, ito'y ating gawin. Pakamahalin Siya, gawin ang Kanyang mga kautusan, na maging tapat at maglingkod ng buong katotohanan. Mangyayari na gumamadali, makikita natin Kanyang kamanghamangang gawa, Kanyang mga gawang tunay na dakila. Ngayon, mangyayari sa bayan ito, makikita ng bawat isa. Ang pusong ito'y panatilihing dakila sa Kanyang harapan. Tapat na naglilingkod, gumagawa, pinakamamahal siyang tunay, at ligayang gawin ang Kanyang mga kautusan at Kanyang mga palatuntunan. Ang ito'y dulot ko, aking bayan, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.